Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 181. Paglalakbay sa disyerto. Nang makitang tumango si Xiaoyan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hai Badong. Bahagyang lumawak ang ngiti sa kanyang matandang mukha. Bigyan mo ako ng medicinal formula. Oh, oo, alam mo ang panuntunan kapag kumukuha ng alchemist para magpino ng gamot, hindi ba? Ngumiti si Xiaoyan kay Hai Badong. Ihanda mo ang mga sangkap. Tumango si Hai Badong na may mapait na ngiti. Natural na alam niya ang panuntunan, ngunit pareho ang kanyang tuyong palad na humawak ng mga hibla ng buhok na mabibilang na balbas habang medyo nahihiya niyang sinabi. Nakuha ko na ang karamihan sa mga sangkap na panggamot na kailangan ng formula ng gamot. Gayunpaman, kulang pa rin ang isa sa kanila. Ang pangalan ng medicinal ingredient na ito ay Sans Datura, makikita lamang sa Tiger Desert at pinakamadaling mahanap sa mga lugar kung saan mas mataas ang temperatura. Dapat mong malaman na nagsasanay ako gamit ang isang uri ng yelo na chi technique. Bukod pa rito, nasa katawan ko rin ang selyo na naiwan ni Reyna Medusa. Kung tatanggo ako sa inner region ng Tiger Desert, matutuklasan niya ang presensya ko. Kaya, nang makita ang nahihiyang ekspresyon ni Hai Badong, iginala ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at kinusat ang kanyang mga labi habang sinasabi. Hindi mo naman hinihiling sa akin na hanapin ito, di ba? Nalulugi na ako sa pagtulong lang sa iyo na pinuhin ang gamot, ngayon gusto mo akong tulungan kang maghanap ng mga sangkap na panggamot sa malawak na disyerto. Hindi ba masyadong mahalaga ang iyong maliit na piraso ng mapa? Nang marinig ito, nagbigay ng nakakahiyang ngiti si Hai Badong. Ilang sandali siyang nag-alinlangan bago siya walang magawang sinabi. Sige, baka makapagbigay ako sa iyo ng impormasyon sa isang bagay na maaaring interesado ka. Anong impormasyon? Nagtatakang tanong ni Xiaoyan. Ito ay may kaugnayan sa isang heavenly flame. Kinaway-kaway ni Hai Badong ang kanyang kamay at nakangiting nagtanong. Sapat ba ang impormasyong ito para magudyok sa iyo na tulungan akong hanapin ang datura ng buhangin? Nang marinig niya ang dalawang salitang heavenly flame, tumibok ng malakas ang puso ni Xiaoyan. Bahagyang gamulong ang kanyang lalamunan habang ang kanyang mainit na tingin ay nakatitig sa Hai Badong sa kanyang harapan. Baka nakarinig ka na ng ilang balita tungkol sa isang heavenly flame sa Tiger Desert. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan, nagpakawala si Hai Badong ng nakakagaan na buntong hininga sa kanyang puso habang nakangiting sinabi. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan, nag-aalalang nagtanong. Alam mo ba kung saan mismo matatagpuan ang heavenly flame sa loob ng Tiger Desert? Bilang isang gumagawa ng mapa, minsan akong naglibot sa Tiger Desert. Sa kabutihang palad, nakakuha ako ng ilang impormasyon tungkol sa isang heavenly flame. Sinuri ko ang ilan sa mga lokasyon at ruta mula sa impormasyong ito. Bagamat hindi ko pa rin matiyak kung saan eksaktong matatagpuan ang heavenly flame, halos mahulaan ko kung aling mga lugar ang may pinakamataas na pagkakataon na magkaroon ng heavenly flame. Sabi ni Hai Badong na may labis na kasiyahang ngiti. Kung wala kang patnubay ko, kahit na gumugol ka ng isang buong taon sa paggala sa Tiger Desert, halos imposible para sa iyo na mahanap ang heavenly flame. Ano sa palagay mo? Hanggat sumasang-ayon ka na tulungan akong makuha ang Sans Datura, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon mula sa aking pananaliksik sa lokasyon ng heavenly flame. Nakangiting sabi ni Hai Badong. Deal. Agad namang sumang-ayon si Xiaoyan nang walang kaunting pag-aalinlangan. Napakaganda ng atraksyon ng heavenly flame sa kanya. Upang makuha ito, handa si Xiaoyan na magbayad ng malaking halaga. Nang makitang pumayag si Xiaoyan, ngumiti si Hai Badong sa kanyang ulo. Marahang hinanap ng kanyang palad ang bulsa ng kanyang dibdib bago tuluyang naglabas ng manipis na balat ng kambing na pergamino at ibinigay kay Xiaoyan. Sabi niya. Pagkatapos mag-survey sa ilang lugar, napagpasyahan ko na may 3 lugar na malamang na mayroong heavenly flame sa loob ng Tiger Desert. Sa pagtanggap ng balat ng kambing na pergamino, maingat itong binuksan ni Xiaoyan at napagtanto na ito ay isang napakadetalyadong mapa ng malawak na Tiger Desert. Ang mapa na ito ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng iba pang mga mapa sa counter. Dito,
hindi lamang may malinaw na mga indikasyon ng mga pinagmumulan ng tubig na naruroon sa disyerto, minarkahan pa nito ng detalyado ang mga lokasyon ng mga tribo ng Snake People na nakakalat sa disyerto. Nakikita mo ba ang tatlong simbolo ng apoy sa mapa? Nakangiting paalala ni Hai Badong. Nang marinig ito, ang tingin ni Xiaoyan ay lumipad sa mapa at nalaman na sa tatlong direksyon. Silangan, kanluran, at hilaga, mayroong napakakapansin-pansing mga simbolo ng apoy. Sa Tiger Desert, ang tatlong lugar na ito ay may pinakamataas na posibilidad na magkaroon ng heavenly flame. Itinuro ang kanyang daliri sa tatlong simbolo ng apoy, ngumiti si Hai Badong at sinabing, "Siyempre, ito ang mga lugar na naisip ko pagkatapos mag-survey sa kalakhang bahagi ng disyerto. Ang katumpakan ay hindi maaaring maging 100%, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa random mong paghahanap dito." Tumanggaw si Xiaoyan. Kahit na siya ay may tulong ni Yao Lao, magiging napakahirap na hanapin ang lokasyon ng Heavenly Flame sa Tiger Desert dahil sa ito ay masyadong malawak. Ang detalyadong mapa na ito ng Hai Badong ay walang alinlangan na makakatulong sa kanya na makatipid ng maraming oras at pagsisikap. Dapat mong tandaan na pinakamahusay na magtungo sa silangan at hilagang mga lugar na may simbolo ng apoy muna. Para sa kanluran, mas mainam na iwasan ang pagpunta doon kung maaari. Seryosong paalala ni Hai Badong habang huminto ang kanyang daliri sa simbolo ng apoy sa kanlurang bahagi. Bakit? Dahil ang lugar na iyon ay malapit sa mga panloob na rehiyon ng Tiger Desert. Nararamdaman ni Queen Medusa ang hininga ng sinumang tao pagkatapos nilang makapasok sa kanyang teritoryo. Bagamat nagtataglay ka ng iba't ibang kakaibang kayamanan, sa palagay ko ay hindi ka magkakaroon ng malaking pagkakataong makatakas ng buhay kung makilala mo ang nakakatakot na Reyna Medusa na iyon. Napabuntong hininga si Hai Badong na may nagtatagal na takot sa kanyang puso. Sige. Susubukan ko ang aking makakaya. Tumanggaw si Xiaoyan. Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso na kung hindi niya mahanap ang anumang bakas ng isang heavenly flame sa iba pang dalawang lugar, may magandang pagkakataon na siya ay magtungo sa Western Flame Symbol. Napuno man ng panganib ang lugar na iyon, hindi siya magdadalawang isip na pasukin ito. Ito ay dahil ang isang heavenly flame ay nagtataglay ng labis na pagkahumaling sa kanya. Ito lang ang tulong na maibibigay ko sa iyo. Sana ay matagumpay mong makuha ang Heavenly Flame at makabalik kasama ang Sans Datura. Nang makitang maingat na inalis ni Xiaoyan ang mapa, nakangiting sinabi ni Hai Badong. Tungkol sa formula ng gamot at fragment ng mapa, mangyaring payagan akong panatilihin itong ligtas para sa panahong ito. Pagbalik mo, ibabalik ko ang lahat sa iyo. Okay. Tumanggaw si Xiaoyan. Hinarap si Hai Badong, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, "Dahil ganoon iyon, pagkatapos ay paalam ko sa iyo. Ikinalulungkot ko talaga ang paggawa ng gulo sa lugar ng matandang Ginoo." Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa magulong silid, umiling si Hai Badong at mapait na ngumiti. "Kalimutan mo na ito. Naubos ko na ang lahat ng pasensya ko na naninirahan dito ng mag-isa. Kahit na hindi mo sirain ang lugar na ito, hindi ko akalain na nagpatuloy pa ako ng mas matagal." Nakangiti, muling humingi ng tawad si Xiaoyan. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay kay Hai Badong habang siya ay tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Nang makitang binuksan ni Xiaoyan ang pinto at unti-unting nawawala, pinaikit ni Hai Badong ang kanyang mga mata at natahimik sandali. Pagkatapos nito, sinimulan na niyang linisin ang magulong lugar. Sa labas ng pinto ng sinaunang mukhang tindahan, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at hinayaan ang mainit na sikat ng araw na dumaloy sa kanyang mukha na parang kumukulong tubig. Maya-maya pa ay marahan siyang bumantong hininga. Ang karanasan sa dalawang maikling oras na ito ay nagbigay sa kanya ng isang panaginip na parang pakiramdam. Kararating lang niya sa Desert City at random na pumasok sa isang tindahan. Gayunpaman, nakilala na niya ang isang malakas na tao na naninirahan sa paghihiwalay. Ang ganitong uri ng balangkas na umiral lamang sa mga kwento ay talagang nangyari sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng may damdamin. Nakikilala ko ang isang taong dating dawwang sa pamamagitan lamang ng random na pagpasok sa isang lugar. Maswerte ba ako o malas? Nagpakawala ng maikli,
Mapait na tawa, nagpakawala si Xiaoyan ng hangin at naglakad sa kalye. Marahan niyang hinawakan ang singsing, bigla niyang tinanong sa kanyang puso. Guro, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan siya? Totoo nga na nakatanggap siya ng selyo. Pero nagtatanong kayo kung may problema ba ang mapa na ibinigay niya sa atin. Kiki, kailangan nating sundan ang ruta doon at kung mayroon man siyang masamang intensyon, baka magkaproblema talaga tayo. Natawa si Yao Lao bago niya sinabi ang kanyang mga iniisip. Ngunit ang mapa na ito ay talagang magbibigay sa atin ng maraming tulong. Ang 3 lugar na may simbolo ng apoy ay mga lugar na hindi ko napuntahan noon. Sa makatuwid, hindi ko masasabi ng tiyak kung ito ay totoo o peke. Bagaman hindi natin matukoy kung mayroon siyang anumang masamang intensyon, dapat tayong mag-ingat palagi. Kapag nakapasok na tayo sa Tiger Desert, sikaping maging mas maingat. Hindi natin kailangang maglakad ng lubusan ayon sa idinidikta ng mapa. Noon, matagal na akong naglibot sa lugar na ito kaya mayroon akong kaunting kaalaman at tutulungan ka para hindi mawala. Medyo maingat na sabi ni Yao Lao. Nakayuko, nakangiting sabi ni Xiaoyan. Dahil ganito ito, pagkatapos ay ihahanda ko muna ang natitirang mga gamit bago magpahinga sa lungsod para sa gabi. Papasok tayo sa Tiger Desert bukas ng umaga. Oo, tumanggo si Yao Lao at pagkatapos ay tumahimik. Dahan-daang tinatapik ang kanyang damit gamit ang kanyang kamay, ngumiti si Xiaoyan, itinaas ang kanyang mga paa at nagtungo sa tindahan ng gamot sa di kalayuan. Ang mga natamo niya ngayon ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi lamang siya nakakita ng isang pira-pirasong piraso ng mapa, nakuha pa niya ang ilang impormasyon tungkol sa isang heavenly flame. Hindi nito maiwasang maging sanhi ng pananabik ng puso ni Xiaoyan. Naglalakad sa kahabaan ng kalye ng malayo, naging tindahan ng gamot si Xiaoyan. Sa loob nito, bumili siya ng ilang halamang gamot na nagtataboy sa mga ahas. Nang bumibili siya ng mga halamang gamot, iningatan niyang pinagmamasdan ang matandang nagtitinda ng gamot ng detalyado hanggang sa medyo hindi mapakali ang matanda. Noon lamang nakakahiya na kinuha ni Xiaoyan ang kanyang mga gamit at umalis sa medicinal shop. Lumilitaw na pagkatapos ng kaganapan ngayon, ang isip ni Xiaoyan ay medyo naging sensitibo. Talagang naisip niya na ang mga malalakas na tao na namumuhay ng nakahiwalay tulad ng Haibadong, ay nasa lahat ng kalye. Pagkatapos ihanda ang mga sangkap na panggamot na kailangan para maitaboy ang mga ahas, bumili si Xiaoyan ng sapat na tubig para punan ang kanyang storage ring sa isang tindahan na nagbebenta ng malinis na tubig bago siya nasiyahan sa kanyang mga paghahanda at nagpas siyang tumungo sa isang high-class na inn na itinuro ng isang dumaraan. Isang lugar kung saan siya matutuloy sa gabi. Habang unti-unting dumaan ang madilim na gabi, muling tinakpan ng mainit na araw ang disyerto sa sobrang init. Paglabas ng inn, iniunat ni Xiaoyan ang kanyang tamad na baywang. Marahan niyang tinapik ang storage ring sa kanyang daliri. Mayroong 50 energy recovery pills na ginugol ni Yao Lao sa gabing nagmamadaling pinuhin. Ang mga bagay na ito ay mahalaga para sa kanya upang sanayin sa disyerto. Nakatayo sa kalye malapit sa pasukan ng lungsod, muling tiningnan ni Xiaoyan kung nasa kanya ang lahat ng kailangan niya. Pagkatapos lamang noon ay inilagay niya ang Black Swan ruler sa kanyang likod. Na halos kasing tangkad niya. Ay huminga ng malalim at nagsimulang maglakbay sa disyerto. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makahanap ng heavenly flame. Sa ilalim ng mga tingin ng mga kawal na nagbabantay sa lungsod na puno ng pagpipitagan, si Xiaoyan ay naglakad palabas ng lungsod. Pinagmasdan niya ang walang katapusang kulay ginto na disyerto na lumitaw sa kanyang paningin habang tahimik na pinapalakas ang kanyang puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 182. Mahirap na pagsasanay sa disyerto. Sa malawak na disyerto, isang bagyong buhangin ang umusbong. Ang isang binata na nakasuot ng mahabang damit ng isang alchemist ay dahan-daang sumusulong sa pamamagitan ng sandstorm. Ang malalalim na bakas ng paa na naiwan sa dilaw na buhangin sa likuran niya ay natakpan ng sandstorm sa isang sandali, na nabaon ang lahat ng bakas ng kanyang daanan. Ang kapaligiran sa loob ng Tiger Desert ay mas malupit kaysa sa inaasahan ni Xiaoyan. Sa ilalim ng pagkakalantad ng mainit na araw,
Ang dilaw na buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang nakakapaso, maliliit na piraso ng metal, na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang pagkibot ni Xiaoyan sa kanyang bibig sa tuwing naaapakan ito ng kanyang mga paa. Habang dahan-daang naglalakad si Xiaoyan, ang hangin na umiihip patungo sa kanyang mukha ay nagdala ng pinong butil ng buhangin na dumurog sa kanyang mukha, na naging dahilan upang makaramdam si Xiaoyan ng bahagyang nakatusok na sensasyon. Ang sakit ay nagdulot kay Xiaoyan na umikot ang kanyang Daoqi sa lahat ng oras, na bumubuo ng malabong Daoqi mask sa kanyang mukha upang maiwasan ang posibilidad ng sandstorm na masiraan siya ng anyo. Sa kabila ng napakalupit na kapaligiran sa disyerto, ang enerhiya ng uri ng apoy na nilalaman nito ay higit na ikinatuwa ni Xiaoyan. Marahil ay dahil sa pagkakalantad ng araw na nagresulta sa lugar na ito na magkaroon ng mas mayamang uri ng enerhiya ng apoy kaysa sa Magic Beast Mountain Range. Bukod dito, ang enerhiya ng uri ng apoy ay mas mabisa at dalisay, na lubos na angkop para kay Xiaoyan na gamitin upang sanayin ang kanyang Purple Flame Daoqi. Matapos pumasok sa malawak na disyerto sa loob lamang ng kalahating araw, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang Purple Flame Daoqi na dumadaloy sa kanyang katawan ay halatang mas aktibo at masaya kumpara sa dati. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan ng ilang daang metro. Pinunasan niya ang pawis sa noo at dinilaan ang medyo tuyong labi. Pagkuha ng isang bote ng tubig mula sa kanyang storage ring, marahas siyang uminom ng ilang lagok bago bumuntong hininga. Pagkatapos ay kinuha ni Xiaoyan ang mapa ng balat ng kambing at mapait na ngumiti. Guro, sa kalahating araw na ito, hindi namin sinusunod ang ruta sa mapa. Dahil ginawa namin iyon, maaaring isaalang-alang na iniwasan namin ang pangunahing kalsada dito. Saan tayo susunod? Pagkatapos ay pupunta muna tayo sa silangang simbolo ng apoy. Random na sabi ni Yao Lao. Nang marinig ito, hinawakan ni Xiaoyan ang mapa at pinag-aralan ito sandali. Pinagdikit niya ang kanyang mga kilay at bumantong hininga. Pagtingin sa tagapagpahiwatig ng sukat ng mapa, mukhang kakailanganin nating maglakbay ng hindi bababa sa 10 araw kung gusto nating makarating sa rehiyon na ipinahiwatig ng silangang simbolo ng apoy. Hihihi, pagkatapos ay umalis na tayo. Sa disyerto na ito, kahit ang paglalakad ay maituturing na isang paraan ng pagsasanay. Nang makita ang mapait na mukha ni Xiaoyan, si Yao Lao ay tumawa sa isang mapang-akit na paraan. Muling bumantong hininga, tinitigan ni Xiaoyan ang napakalaking araw sa disyerto na kalangitan. Ibinuka at isinara niya ang kanyang bibig bago ibinalik ang mapa sa kanyang storage ring. Hinawakan ang Heavy Zuan ruler sa kanyang likod gamit ang kanyang kamay, hindi niya maiwasang mapangiti sa tuwa. Ito ay kakaiba. Bagamat napakalaki ng Heavy Zuan ruler na ito, nanatili pa rin itong cool kahit nasa ilalim ng malawak na pagkakalantad sa mainit na araw. Parang walang gaanong epekto dito ang araw sa kalangitan. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang mag-isip ni Xiaoyan. Kung tutuusin, kung may nagsabi sa kanya na magdala ng pulang piraso ng metal at maglakad-lakad, tiyak na hindi siya gagawa ng kalokohang bagay. Muli ay pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang pawis. Ibabilang na sana niya ang kanyang katawan patungo sa silangang bahagi ng disyerto nang magbago ang kanyang mukha. Hinawakan ng kanyang palad ang mabigat na ruler, iginuhit ito, at marahas na sinaksak ito sa dilaw na buhangin sa ilalim niya. His! Isang malakas na hiyawan ang agad na umalangaw mula sa kung saan ipinasok sa lupa ang kanyang mabigat na ruler. Walang ekspresyon si Xiaoyan habang hinihila niya ang mabigat na ruler. Isang pool ng matingkad na pulang dugo ang nagsimulang tumulo hanggang sa ibabaw ng dilaw na buhangin, na nabahiran ito ng pula. Habang marahang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang manggas, isang puwersa ang nag-angat ng isang maliit na laki ng Magic Beast mula sa ilalim ng dilaw na buhangin. Walang pakialam na sinulyapan ni Xiaoyan ang Magic Beast na ito na nawalan ng lakas ng buhay. Ang ganitong uri ng Magic Beast ay kilala bilang Yellow Sand Magic Scorpion at makikita lamang sa disyerto. Ang mga bagay na ito ay madalas na nagtatago sa loob ng dilaw na buhangin, naghihintay ng isang taong kusang tumapak sa kanila at pagkatapos ay maglalabas sila ng isang lason na likido na magpapamanhid o kahit napapatay sa target. Ang Magic Scorpions ay napakahusay din sa pagtatago.
Kahit na ang ilang mga tao na gumugol ng karamihan sa kanilang oras sa disyerto ay paminsan-minsan ay mahuhulog sa kanilang mga bitag. Kaya, ang Magic Beast na ito na hindi man lang ang rank 1 ay madalas na itinuturing ng mga tao bilang isa sa pinakamahirap na buhay na nilalang nahaharapin sa disyerto. Hindi alintana kung gaano kahusay magtago ang Magic Scorpions, kumikinang sila na kasing liwanag ng mga alitaptap sa madilim na gabi sa ilalim ng pambihirang espiritual na pagdama ni Xiaoyan. Kung nais ng isa na maglunsad ng isang palihim na pag-atake, ito ay karaniwang imposible. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa Magic Scorpion. Pagkatapos ay humakbang siya ng 2 hakbang pasulong at pinutol ang poison stinger nito na sa kanya inimbak sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, tumayo siya at medyo mabigat ang mga hakbang habang nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo sa silangang bahagi ng disyerto. Ang kapuruhan at ang lupit ng pagsasanay sa disyerto ay muling lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Noong nagsasanay siya sa Magic Beast Mountain Range, hindi siya nakaramdam ng labis na kalungkutan. Gayunpaman, sa malawak na disyerto na ito, ang lahat ng nakikita niya ay ilang mga sandstorm na nagngangalit. Kalimutan ang tungkol sa mga tao, kahit na ang anino ng isang Magic Beast ay isang bagay na mahirap hanapin. Ang ganitong uri ng kalungkutan ay medyo mahirap tiisin. Ang ikalawang araw pagkatapos tumuntong ni Xiaoyan sa Tiger Desert ay ang opisyal na simula ng kanyang pagsasanay. Sa utos ni Yao Lao, si Xiaoyan ay nakasuot lamang ng hanggang tuhod na shorts sa kanyang katawan habang ang kanyang pangitaas na katawan ay simpleng hubad. Tungkol sa imahe niyang ito, naisipan ni Xiaoyan na magprotesta ngunit ito ay direktang tinanggihan ni Yao Lao. Ang katwiran ng huli ay sa pamamagitan lamang ng pagpapahintulot sa hubad na balat na malantad sa araw ay mabisang masipsip ng kanyang katawan ang uri ng enerhiya ng apoy na nasa loob ng hangin. Sa walang katapusang kulay gintong disyerto, isang figure na nakasuot ng shorts at hubad ang likod ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay nakahiga sa mainit na dilaw na buhangin. Sa tabi niya, isang medyo malabong matandang lalaki ang nakangiti habang may hawak na maliit na bote ng jade na may laman na likidong kulay pula. Dahan-daang tumagilid ang bibig ng bote habang ibinuhos ang ilang patak ng kulay pulang likido sa likod ng binata na medyo naging kayumanggi ang balat dahil sa sikat ng araw. Hiss! Habang bumabagsak ang pulang likido sa likod ni Xiaoyan, mahigpit niyang itinikom ang kanyang mga ngipin habang naglalabas siya ng hibla ng malamig na hangin. Ang kanyang pares ng mga kamay ay mahigpit na humawak ng ilang dilaw na buhangin, walang pakialam kung mainit ang buhangin. Ang paglalagay nitong burning blood sa disyerto ay may mas malaking epekto kumpara sa pagiging nasa Magic Beast Mountain Range. Bagamat ang bagay na ito ay medyo mahirap ihanda, ang epekto nito ay talagang maganda. Sa disyerto, maaari itong maging sanhi ng balat na maging mas sensitibo sa uri ng apoy na enerhiya sa hangin sa labas. Kapag nagsasanay ka, may kakayahang makakuha ng mas maraming benepisyo para sa mas kaunting pagsisikap. Dahan-daang nag-scrape ng pulang kulay na likido gamit ang isang piraso ng jade, pinagmasdan ni Yao Lao ang binata na mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitiis ito. Sumilay sa kanyang mga mata ang isang apologetic na ngiti habang siya ay mahinang nagpapaliwanag. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ngumisi ngunit ang kanyang ngiti ay sobrang pangit. Nakangiting sabi niya. Ayos lang. Gawin mo na lang. Anyway, nasanay na ako ngayon. Wala akong magandang puntos pero sobrang adaptable ko. Hihihi, mas mahirap pa sa buhay ng ipis ang buhay ko. Ngunit ang mga ilang araw na pagsasanay na ito ay nagkaroon ng magandang epekto. Nararamdaman ko na ang Dao Qi sa aking katawan ay umuusad patungo sa tuktok ng isang 1-star na Dao Qi. Pinunasan ang kanyang palad sa dilaw na buhangin, nasa sabik na sabi ni Xiaoyan. Haha. Nakangiting tumango si Yao Lao, sinabi ni Yao Lao sa malambot at pantay na boses. Sige. Ipasok ang iyong training mode. Ngayon ang pinakaangkop na oras para magsanay. Huwag sayangin ang mga kondisyong ito. Nang marinig ito, nagmamadaling tumango si Xiaoyan. Tumigil siya sa pagsasalita ng walang kaparerekan habang patuloy na nakatalikod sa araw at ang kanyang harapan ay dumikit sa nagbabagang mainit na dilaw na buhangin. Tinakpan ng maskara ng Dao Qi ang kanyang mukha at parang ostrich, ibinaon niya ang kanyang ulo sa mainit na buhangin.
Ang kasalukuyang kakaibang posisyon sa pagsasanay ni Xiaoyan ay isang bagay na espesyal na itinuro ni Yao Lao. Ang dahilan nito ay dahil sa kabila ng masaganang uri ng enerhiya ng apoy na naroroon sa lahat ng dako, ang uri ng enerhiya ng apoy sa dilaw na buhangin, na napuspos pagkatapos mabilad sa araw sa isang buong araw, ay mas dalisay. Ganito napunta si Xiaoyan sa kakaibang posisyon sa pagsasanay ng ostrich. Matapos ibaon ang kanyang ulo sa dilaw na buhangin, unti-unting tumahimik ang sentido ni Xiaoyan. Ang nakapaligid na tunog ng rumaragasang sandstorm ay nilipol din. Unti-unting pumasok ang isip niya sa katawan niya. Sa ilalim ng obserbasyon mula sa mata ng kanyang isip, nakita ni Xiaoyan na sa ilalim ng pagkakalantad sa mainit na araw, ang likidong burning blood na inilapat sa kanyang likod, ay mabilis na pumapasok sa kanyang katawan. Bagamat ang nakakapang-alab na sakit sa panahong ito ay naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng kanyang balat, ang purong enerhiyang uri ng apoy ay nagpatuloy na nagbigay kay Xiaoyan ng kasiyahang pakiramdam habang hinahanap niya ang kagalakan sa kanyang kalungkutan. Sa stimulation ng burning blood sa balat ni Xiaoyan, ang mayaman na fire-type energy sa kanyang paligid ay tila nakakita ng lalagyan habang patuloy itong bumubuhos sa katawan ni Xiaoyan. Matapos ma-promote sa isang Daoshi, naayos na ni Xiaoyan ang mga enerhiyang ito na bumubuhos sa kanyang katawan nang hindi gumagasta ng labis na pagsisikap. Kinokontrol ni Xiaoyan ang enerhiyang ito ng uri ng apoy sa pamamagitan ng ilang chi path at pagkatapos ay ibinuhos ito sa kulay purple na vortex sa kanyang ibabang tiyan pagkatapos na pino. Ang pagsasanay ay dahan-daang isinagawa sa ilalim ng malupit at malungkot na paraan. Nang tuluyang kumalat ang burning blood sa likod ni Xiaoyan, isang maliit na patak ng kulay purple na likido ang sa wakas ay bumati sa loob ng vortex. Ang maliit na lilang kulay na likido ay masayang dumaloy sa loob ng puyo ng tubig, na parang isang maliit na isda sa isang lawa, maliksi at aktibo. Napagmasdan ng isip ni Xiaoyan ang pinakabagong maliit na patak ng kulay purple na likido habang nakangiti siya. Matapos ang panahong ito ng pagmamasid, mahina niyang nakalkula na kapag ang puyo ng tubig ay umabot na sa 15 maliliit na patak ng likido, makakamit niya ang lakas na kailangan para ma-promote upang maging isang 2-star na Daoshi. Sa kasalukuyan, mayroon ng 13 maliliit na patak ng likidong kulay lila sa loob ng puyo ng tubig. Sa madaling salita, kapag ang dalawa pang maliliit na patak ng kulay purple na likido ay natipon, si Xiaoyan ay dapat na ma-promote sa isang 2-star na Daoshi. Pagkatapos, tahimik na bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Biglang tumangala ang kanyang ulo habang walang awa niyang inalis ang dilaw na buhangin mula sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, tumalon siya mula sa ibabaw ng buhangin, humarap sa langit at sumigaw. Pagkatapos, 2-star Daoshi. Nakatayo sa isang tabi, pinanood ni Yao Lao si Xiaoyan na malakas na sumisigaw, inilalabas ang nararamdaman sa kanyang puso. Bahagya siyang ngumiti at mahinang bamulong. Brat, kahit na ang iyong talento sa pagsasanay ay napakahusay, ang iyong pagsisikap ay pinakamahalaga sa tagumpay. Talagang hinihintay ko ang 3 taon na kasunduan sa loob ng ilang buwan. Noon, binigyan ka niya ng kahihiyan na mahirap burahin. Ngayon, kwalipikado ka ng mabawi ito. Dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, pinanood ni Yao Lao ang napakalaking araw. Pagkatapos ay itinagilid niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang likod ng binata na singkit ng isang stick. Bigla siyang ngumiti ng mahina. Kahit na ang pagsasanay na ito ay napakahirap, hindi ka sumuko. Ang lahat ng mga tagumpay na ito ay ipinagpalit ng iyong pagsisikap at pawis. Naniniwala ako na sa hinaharap ay magagawa mong tumayo sa tuktok ng kontinente ng Daochi. Battle Through the Heavens. Kabanata 183. Nagkataon na pagkikita. Ang kulay gintong buhangin ang pangunahing himig sa loob ng malawak na disyerto na ito. Dinala ng marahas na hangin ang buhangin, na nilalamon ang espasyo sa pagitan ng lupa at kalangitan habang walang tigil ang pag-ungol. Sa buhangin, si Xiaoyan na nakahubad sa itaas ng baywang, ay nakakunot ang noo habang tinitingnan ang mapa sa kanyang kamay. Mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa Tiger Desert. Matapos ang mahigit 10 araw na paglalakad, nakarating na sa wakas si Xiaoyan sa rehiyon na may marka ng apoy na simbolo sa mapa. Gayunpaman,
Dahil nakapasok siya sa rehiyong ito kahapon, hindi nahanap ni Xiaoyan ang anumang bakas ng Heavenly Flame sa kabila ng paghahanap sa buong araw. Bakit wala lang? Huwag mong sabihin sa akin na niligaw tayo ng matandang iyon. Kumunat ang noo ni Xiaoyan at sinabi habang winawagayway ang mapa ng balat ng kambing sa kanyang kamay at iniangat ang kanyang ulo upang harapin si Yao Lao na nakalutang sa himpapawid. Ito. Hindi ako sigurado. Ang nakapaligid na tanawin ay hindi gaanong naiiba sa ibang mga lugar. Hindi ko rin maramdaman ang anumang lugar na may kakaibang paggalaw. Dahan-daang bumaba si Yao Lao at walang magawang sinabi. Kung walang mali sa mapa, malamang na ang lugar na ito ay walang bakas ng Heavenly Flame. Umiling si Xiaoyan at bumuntong hininga. Siguro. Damat. Nasayang ko ang 10 araw na paglalakad. Marahas na winawagayway ang mapa ng balat ng kambing, si Xiaoyan ay napag-alitan. Hihihi. Hindi ito maituturing na pag-aaksaya ng oras. Kahit papaano, unti-unti mong narating ang rurok ng isang 1-star na doshi sa loob ng 10 dagdag na araw ng pagsasanay na ito. Hanggat nagtitiyaga ka at nagsasanay sa loob ng isang yugto ng panahon, ang pagpasok sa isang 2-star na doshi ay dapat isang bagay na natural na mangyayari. Naaaliw si Yao Lao. Nang marinig ito, sinapu pa rin ni Xiaoyan ang kanyang mga labi habang hindi nasisiyahan. Itinuro ng kanyang daliri ang simbolo ng apoy sa mapa at napaungol ng malalim. Maghanap pa tayo ng kaunti. Kung tutuusin, napakalaki ng simbolo na ito. Hindi naman maliit ang rehiyong binalot nito. Hindi rin tayo pamilyar sa paligid. Natural, kakailanganin nating gumugol ng mas maraming oras sa paghahanap. Kung hindi, kung makaligtaan natin ito, pagsisisihan natin ito hanggang kamatayan. Oo, hindi naman maliit ang rehiyon na ito. Tamad talaga ang matandang iyon. Maghahanap pa tayo ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, babaguhin natin ang destinasyon at tatanggo sa Hilaga. Ang paglalakad sa pagitan ng 2 lugar na ito ay mangangailangan man lang ng 1 buwan bago makarating dito. Sinulyapan ni Yao Lao ang simbolo ng apoy, bahagyang kumunat ang noo at tumango. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at muling bumuntong hininga. Ang kanyang palad ay nakaugalian na dumampi sa napakalaking heavy Zuan ruler sa kanyang likod bago itinaas ang kanyang paa at tumungo patungo sa dagat ng buhangin na bumabalot sa kanyang paningin. Nagtitiis sa mainit na araw, muling naglakad si Xiaoyan ng halos kalahating oras habang pawis na pawis. Nang balak niyang huminto para magpahinga ay biglang tumaas ang kilay niya. Pagkiling ng kanyang ulo sa gilid, tinitigan niya ang buhangin na may di kalayuan. Doon, isang figure ng tao ang tumatakas sa isang kakilakilabot na kalagayan. Habang ang figure ay bumababa mula sa buhangin, isang sandali ng kawalang ingat ang naging dahilan upang siya ay gamulong pababa sa sound dune. Bahagyang pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang figure ng tao na gamulong pababa hanggang sa makarating siya sa isang lugar na di kalayuan mula kay Xiaoyan. Walang magawang umiling si Xiaoyan, naglakad pasulong, kumuha ng isang supot ng tubig at ibinuhos sa mukha ng lalaki. Sa stimulasyon mula sa pinagmumulan ng tubig, unti-unting iminulat ng lalaking nawalan ng malay ang kanyang mga mata. Napatitig siya kay Xiaoyan na sumulpot sa kanyang harapan at sa una ay naalarma. Nang mapansin niyang walang masamang intensyon si Xiaoyan, nakahinga siya ng maluwag. Walang pakialam na sumulyap sa lalaki, si Xiaoyan ay random na naglabas ng 2 hanggang 3 bote ng malinis na tubig mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay inihagis niya ang mga ito sa tabi ng lalaki, tumalikod at umalis. Sa kaibuturan ng puso ni Xiaoyan, hindi niya kailanman inisip ang kanyang sarili bilang isang mabuting tao na may gininto ang puso. Ang pagbibigay ng tubig sa isang nasugatan na estranghero sa disyerto ay ang kanyang pinakadakilang bottom line. Kung nais ng isang tao na protektahan siya at ay escort sila palabas ng disyerto, maaari lang siyang humingi ng paumanhin. Kapatid. Nang makitang tumalikod si Xiaoyan at tiyak na naglakad palayo, medyo nagulat ang lalaki. Kaagad, dali-dali niyang sinabi sa paos na boses. Kapatid, pakihintay. Ang aming mersenaryong kumpanya ay inatake ng Snake People. Ngayon sila ay nasa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay.
Maaari ka bang pumunta sa Rock Desert City upang tumulong sa pagtawag ng mga reinforcement? Paumanhin. Wala akong oras. Nang hindi lumingon, winageway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at sinabing walang pakialam. Hindi siya masisisi sa pagiging walang pakialam. Mayroong hindi mabilang na mga tao na namamatay sa mundo araw-araw. Maaari bang hilingin ng lahat sa kanya na tulungan silang magdala ng mga pampalakas? Dahil nagtatrabaho sila bilang mga mersenaryo sa Tiger Desert, natural lang sa kanila na maging handa na harapin ang ganoong kapalaran. Little brother. Nang makitang si Xiaoyan ay unti-unting lumalayo, ang lalaki ay nagigting ang kanyang mga ngipin at ikinawag ang kanyang katawan, gamit ang kanyang buong lakas para sumigaw. Little brother, mangyaring tulungan kami. Kung ang team ay may iligtas, kami, ang Desert Metal Mercenary Company ay tiyak na gagantimpalaan ka ng mabigat. Matapos sumigaw ang lalaki, biglang tumigil ang binata sa di kalayuan na malapit ng maglaho sa isang sandstorm. Ilang sandali pa, tumalikod siya at naglakad pabalik, pagdating sa tabi ng lalaki sa ilalim ng tingin ng huli na puno ng walang pigil na saya. Desert Metal Mercenary Troop. The Rock Desert City's Desert Metal Mercenary Troop. Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang maitim na mga mata nang may lumitaw na sorpresa sa kanila. Kaya nagkataon. Oo. Narinig na ba ni Little Brother ang tungkol sa mercenary company namin? Nang makita ang sitwasyon, hindi masabi ng lalaki kung may masama o magandang intensyon si Xiaoyan sa Desert Metal Mercenary Troop. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maaari lamang niyang ihanda ang sarili at tumugon. Ang pangalan ng pinuno ng iyong kumpanya. Xiao Ding. Xiao Li. Dinilaan ng lalaki ang kanyang tuyong labi at maingat na sumagot. Oh. Bahagyang tumango ang kanyang ulo, ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan ay naging mas malumanay. Yumuko siya at iginalaw ng daliri ang binti ng lalaki para tingnan ang sugat. Pagkatapos nito, inabot sa kanya ni Xiaoyan ang isang medicinal pill. Kainin mo ito. Aalisin nito ang lason ng ahas. Salamat, little brother. Pasasalamat na sabi ng lalaki habang nagmamadaling uminom ng medicinal pill at nilagok iyon. Ito ay isang nakapagpapagaling na gamot. Mag-apply ka ng mag-isa at hindi dapat magkaroon ng labis na isyo. Kapag inilapat mo na ang gamot, dalhin mo ako sa kung nasaan ang iyong maliit na mercenary team. Naglabas si Xiaoyan ng isang maliit na bote ng healing medicine mula sa kanyang storage ring at inihagis ito sa lalaki. Pagkatapos nito, tumayo siya, tinapik ang kanyang mga kamay at ngumiti. Saan pumunta? Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, nagulat ang lalaki. Nagmamadali niyang sinabi, Little brother, hindi mangyayari iyon. May 8 snake people na umaatake sa aming maliit na team. Kasama sa kanila, mayroong 3 9-star Dowsy. Little brother, magmadali ka na lang sa Rock Desert City para tulungan kaming magpasa ng mensahe sa mercenary company. Magmamadali ang company leader at ang iba pa. Hindi naman ganoon kalayo ang distansya. Mapait na pangungumbinsi ng lalaki. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Bilisan mo at lagyan mo ng gamot at pangunahan mo. Natural lang na may tiwala ako kung gagawin ko ito. Kung hindi, sa pagdating ng reinforcements, napatay na ang lahat ng mga tao mo. Marahan na sinipa ang hita ng lalaki, inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at binilisan siya. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang lalaking kalahating paniniwalang pinagmamasdan ang binata sa kanyang harapan na may hubad na pangitaas na katawan, shorts at kakaibang ruler. Lahat ng ito ay pinagsama-samang naging dahilan upang hindi masabi ng lalaki kung anong uri ng lakas ang taglay ng binata. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng lalaki, inilapat ng lalaki ang gamot sa kanyang hita bago tumayo habang nanginginig. Itinuro ng kanyang daliri ang buhangin ng buhangin at sinabing, ganyan lang, medyo malayo. Sinulyapan ang buhangin, bahagyang tumango si Xiaoyan. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at biglang tumapak sa ibabaw ng buhangin. Kasunod ng isang mahinang tunog ng pagsabog, isang malaking buhangin sa ibabaw ng buhangin ang nabuo mula sa pagkabigla. Nang hihiram ng reverse push force, si Xiaoyan at ang figure ng lalaking iyon ay biglang binaril sa buhangin.
Sa buhangin, si Xiaoyan ay dumaan sa isang napakalaking distansya sa paraang parang kidlat sa bawat hakbang. Sa wakas, huminto siya sa matayog na buhangin. Inihagis niya ang gulat na lalaki sa kanyang kamay sa lupa at humakbang pasulong, tinitingnan ang malaking grupo ng mga tao na lumitaw sa ibabang bahagi ng disyerto. Sa ibabang bahagi ng disyerto, 10 mersenaryo na may dalang sandata sa kanilang mga kamay ay nakatalikod sa isa't isa. Nakapaligid sa kanila ang 8 nilalang na may kakaibang anyo sa paligid. Ang mga nilalang na ito ay may ulo at katawan ng tao ngunit sa lugar kung saan dapat naroon ang mga binti, mayroon silang malaking buntot ng ahas. Habang umiikot ang buntot ng ahas, naglabas ito ng chi-chi na tunog na naging sanhi ng panlalamig ng mga tao. Ito ba ang mga snake people ng Tiger Desert? Napabuntong hininga si Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay dumaan sa 8 lalaking snaky people na ito, pakiramdam na ito ay nakabukas ng mata. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng buhay na nilalang. Little brother. Sir, sila ay isang maliit na team mula sa aming Desert Metal Mercenary Company. Noong una, sinadya naming manghuli ng magic beasts ngunit hindi namin inaasahan na tambangan ng mga taong ito. Ang tingin ng lalaki ay magalang na tumawid sa likod ni Xiaoyan. Ang bilis na ipinakita ni Xiaoyan ay ipinaalam na sa lalaking ito na ang binata sa harap niya na mukhang medyo bata ay isang malakas na tao na nagtago ng kanyang lakas. Pagtango ng kanyang ulo, ang tingin ni Xiaoyan ay muling dumaan sa 10 mersenaryo. May 8 lalaki at 2 babae sa grupo ng 10. Lumipat ang tingin niya sa kanila at tuluyang napunta sa figure ng isang maamo at magandang ginang. Ang babaeng ito ay mga 20 taong gulang. Ang kanyang magandang mukha ay katanji tangi ngunit ang medyo nakataas na malabong kilay niya ay bahagyang nagdala ng hindi kilalang pakiramdam na parang isang maliit na babaeng leopardo sa disyerto. Kung titignan ang kanyang disposisyon, makikitang maganda ang bulaklak na ito sa disyerto ngunit nababalutan ng mahabang tinak ang katawan nito. Matapang at sexy ang mga damit na suot ng ginang. Nakasuot siya ng sando na nakatikip lang sa dibdib niya at ilang balat sa ilalim nito, na iniiwan ang kanyang sexy at medyo makitid na baywang na nakalantad sa paningin ng lahat. Sa ibaba ng kanyang maiksing palda sa balat, nalantad ang kanyang sexing mahabang legs. Nakikita ni Xiaoyan, na nakatayo sa itaas na mayroong maraming malalaswang tingin sa mga taong ahas na paulit-ulit na hamampes sa medyo makitid na baywang at sa mahigpit na nakabalot na mga hita. Patayin sila, iwanan ang mga babae. Ang mga tatsulok na mag-aaral ng pinuno ng pangkat ng mga taong ahas ay nagwalas sa katawan ng ginang. Ang kanyang boses ay parehong malamig at husky at may dalang kaunting kahalayan. Ang likas na katangian ng isang ahas ay malazwa at natural na nananabik sila sa mga babae. Nang marinig ang utos ng kanilang pinuno, agad na napuno ng uhaw sa dugo ang mga mukha ng nakapaligid na ilang taong ahas. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig at inilabas ang kanilang iskarlata na pulang ahas na dila. Mag-ingat kayong lahat. Bumalik na si Danzi para humingi ng tulong. Hanggat makakapagtiis tayo ng ilang sandali, maliligtas tayo. Nang makita ang aksyon ng snaky people, pinagdikit ng sexing ginang na iyon ang kanyang makinis na mapupulang labi at tumawag sa malamig na boses. Nang marinig ito, bahagyang na-inspire ang mga nakapaligid na mersenaryo. Gayunpaman, ang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sandata ay puno pa rin ng pawis. Ang pinakamataas na antas sa kanila ay nasa paligid lamang ng 7-star Dowsy habang ang kabilang partido ay may ilang 9-star Dowsy. Sa ganitong uri ng pagkakaiba, hindi nila alam kung kaya nilang magtiis hanggang sa dumating ang reinforcements. Patayin. Ang pinuno ng snake people ay malamig na tumawa at ikan-away ang kanyang kamay. Ang mga nakapaligid na snake people na kanina pa nakatingin sa grupo ay may panganib na agad na kinasuhan ang mga mersenaryo na may masasamang mukha, na nagbabalak na pumatay. Shoo! Nang nagsisimula na ang pag-atake ng mga taong ahas, isang malakas na tunog ng paghampas ng hangin ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang itim na anino ang biglang lumipad sa skyline. Sa wakas, tulad ng isang itim na kulay na kidlat ay tumama ito ng husto sa espasyo sa pagitan ng mga mersenaryo at ng mga ahas na tao nang may malakas na putok.
Ang dilaw na buhangin ay unti-unting nagkalat at ang manipis na likod ng isang taong may dalang malaking itim na ruler ay unti-unting lumitaw sa paningin ng lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 184. Unang pagkikita sa mga tao ng ahas, paunang pagpapakita ng kapangyarihan ng isang Doshi. Ang biglaang pagsulpot ng isang binata na walang hubad na pangitaas ang katawan dahilan para medyo natigilan ang magkabilang gilid. Ilang sandali pa, gayunpaman, ang panig ng mga mersenaryo ay unti-unting naging kalmado. Dahil ang dumating ay isang tao, naniniwala sila na kahit papaano ay hindi niya tutulungan ang mga ahas. Ang grupo ng mga Snaky People, nang makita si Xiaoyan, ang hindi inanyayahang panauhin, ay nagalit. Ang hugis at sulok ng mga balintataw ng pinuno ng Snake Peoples ay naglaslas ng malamig patungo kay Xiaoyan. Nang walang sinasabing kahit ano ay ikan-away niya ang kanyang kamay at ang dalawang 5-star Daozi Snaky People ay nag-swing ng kanilang mga buntot at sinugod si Xiaoyan ng may mabangis na ekspresyon. Iniangat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, dahan-daang inamoy ni Xiaoyan ang mahinang malansa na hangin na humahampas sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo niya, pagkatapos ay dahan-daang hinawakan ang hilt ng Heavy Zuan ruler. Matapos may taas ng marahan ang kanyang binti, bigla siyang natapakan at ang kanyang katawan ay biglang napalitan ng mabilis na paggalaw mula sa pagiging static. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, isang figure ng tao ang mabilis na nakipagugnay at pagkatapos ay dumaan sa dalawang ahas taong parang kidlat. Bang! Bang! Pagkatapos lamang mag-cross ang mga figure, biglang huminto ang katawan ni Xiaoyan. Ang dalawang Snake People na may mabangis na ekspresyon ay kinaladkad sa ibabaw ng buhangin habang sila ay bumaril pabalik, na tila nakatanggap ng isang malakas na suntok. Habang sila ay itinapon pabalik, isang subo ng sariwang dugo ang marahas na ibinuka mula sa bawat isa sa kanila. Ang palad ni Xiaoyan na mahigpit na nakahawak sa hilt ng Heavy Zuan ruler ay bahagyang lumuwag habang dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at inilipat ang kanyang tingin sa dalawang Snake People, na pinalipad ng mabigat na pinuno ng 12-dosenang metro. Ang pagkakaroon ng ganitong matinding suntok, kahit na hindi sila mamatay, sila ay magdudulot ng malubhang pinsala. His. Mula noong nag-cross si Xiaoyan at ang mga Snake People hanggang sa ang mga Snake People ay nagsuka ng dugo at umatras, maikling 10 segundo lang ang lumipas. Gayunpaman, sa 10 segundong ito, determinado ang nanalo. Pinapanood si Xiaoyan sa kanyang malakulog na pag-atake, ang 10 mersenaryo ay nakabuka ang bibig. Bakas sa mga mukha nila ang pagtataka habang nakatitig sa likod ng binata na may nakatutuwang mga mata. Mahirap para sa kanila na isipin kung paano naitago ng manipis na frame na ito ang ganitong uri ng nakakatakot na lakas sa loob nito. Ang lalaking ito. Gaano karahas. Ibinuka ang kanyang pulang bibig habang nakatitig kay Xiaoyan, na nagpalipad sa dalawang Snake People na parabang naninira ng mga langaw sa bahay, ang sexing babaeng iyon ay hindi sinasadyang mamulong. Hihihi, Zulan, okay ka lang ba? Sa buhangin, puno ng pananabik ang mukha ng lalaki habang kinakaladkad ang sugatang binti at maingat na nilaybot ang iilang taong ahas bago lumapit sa mercenary troop at ngumiti sa ginang. Danzi, hindi ka ba bumalik sa Rock Desert City para kumuha tayo ng reinforcements? Bakit nandito ka pa? Nang makita ang lalaki, ang sexing ginang na tinatawag na Zulan ay nagtuwid ng kanyang mga kilay at pinagalitan. Dahil napag-alitan ng ginang, mapait na tawa lang ang nailabas ni Danzi. Itinuro niya ang likod ni Xiaoyan at sinabing, "Oo, hindi ba ito pampalakas?" Siya. Nang marinig ito, sandaling tumahimik si Zulan. Bumalik ang kanyang tingin kay Xiaoyan, nakasimangot at maingat na sinabi, "Mukhang hindi siya miyembro ng Desert Metal Mercenary Company namin. Paano mo siya nakuhang tumulong? Anong kondisyon ang hiniling niya? Hindi ko rin siya kilala. Ngayon ko lang siya nakilala noong nahulog ako. Noong una, gusto kong hilingin sa kanya na pumunta sa Rock Desert City para magpadala ng mensahe." Pagkasabi nito sa puntong ito, medyo nahihiya ang mukha ni Danzi. Noong una, hindi niya ako pinansin. Pero noong sinabi kong miyembro ako ng Desert Metal Mercenary Company, bigla siyang uminit. Binigyan niya pa ako ng antidote at healing medicine.
May relasyon ba siya sa aming Desert Metal Mercenary Company? Ang makitid na kamay ni Zulan ay marahang winalis ang itim na buhok sa kanyang noo na nahawahan ng kanyang pawis. Ang kanyang hindi sinasadyang kagandahan ay nagdulot ng malaswang pagkinang sa mga mata ng isa sa mga taong malapit sa ahas. Ngunit hindi ko pa narinig na binanggit ng aming company leader na kilala nila ang ganoong kalakas na tao sa murang edad. Kung titingnan ang lakas ng kanyang naunang pag-atake, dapat siya ay isang 8-star daw Z o mas malakas. Pinagdikit ni Zulan ang kanyang mga kilay at naghinala na sinabi. Hindi ko rin alam. Mapait na ngumiti si Danzi, umiling at sinabing. Pero sa palagay ko ay wala siyang masamang intensyon. Kung hindi, bakit siya magsasapanganib na pumunta at iligtas tayo? Ngunit kung may iligtas niya tayo ay nananatiling isang katanungan. Sa grupo ng mga snacky people na ito, mayroong 3 9-star daw Z. Sa huli, baka mabaigaw siya na iligtas tayo at tuluyang mawala ang kanyang buhay. Umiling si Zulan at sinabi sa nag-aalalang boses. Nang marinig ito, natahimik si Danzi saglit bago tumawa ng awkward. Sa tingin ko, dapat kayanin niya. Total, nasabi ko na sa kanya ang lakas ng mga taong ahas. Kung wala siyang tiwala, bakit siya pupunta? Gusto mo bang sabihin sa akin na siya ay isang dawshi? Niyugyug ni Zulan ang kanyang bahagyang kulot na itim na buhok at walang magawang sinabi. Ito. Bamuka at isinara ni Danzi ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Bagamat mataas ang tingin niya sa lakas ni Xiaoyan ngunit isang dawshi. Ang edad ni Xiaoyan ang kanyang masakit na lugar. Ang pagiging isang dawshi bago ang isang tao ay 20. Paano ito naging posible? Sana may mga hidden card siya. Mapait na ngumiti si Danzi at umiling. Kaya lang niyang aliwin ang sarili sa ganitong paraan. Nakasimangot si Zulan habang nagmumuni-muni saglit. Umiling lang siya ng walang gana. Sa kasalukuyang sitwasyon, tanging ipagdasal niya na sana ay makapagpakita ng hindi inaasahang pagganap ang binata sa kanyang harapan. Nang makitang madaling nasugatan ni Xiaoyan ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan, bahagyang lumiit ang tatsulok na mga mata ng pinuno ng ahas. Ang kanyang iskarlata na dila ng ahas ay dahan-daang pinahaba at lumiit bago niya sinabi sa isang makapal na boses. Tao, hindi isang matalinong pagpili ang makasakit sa amin na mga taong ahas sa Tiger Desert. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan, ikiling ang kanyang mabigat na ruler at hindi tumugon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka na. Makakalimutan ko ang maling ginawa mo sa pamamagitan ng pananakit sa aking mga nasasakupan. Ang mga mata ng pinuno ng grupo ng mga snake people ay napuno ng lamig, ang kanyang mga salita, gayunpaman, ay nagdala ng takot at isang mahinang mali siya. Maliwanag, ang pag-atake ni Xiaoyan kanina ay naging dahilan upang hindi siya manggahas na maliitin si Xiaoyan. Pao Meien. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Ang simpleng salita ay may tono na walang puwang para sa negosasyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Palibhasa'y tinanggihan ni Xiaoyan, lumusot ang bloodlust sa napakaliit na sukat ng ahas sa mukha ng pinuno ng snake people. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi. Magsama-samang pag-atake. Patayin siya. Hulihin ang mga babae at ibalik sila upang magsaya. His. Nang marinig ang utos ng kanilang pinuno, ang mga nakapaligid na snake people ay nag-alinlangan sandali bago pinalawak ang kanilang mga dila ng ahas. Hinawakan nila ang kanilang matutulis na sibat ng ahas at sabay na sinugod si Xiaoyan. Ang mga sugatan, manatili at maghintay ng utos. Ang iba, sumunod sa akin at atakihin. Nang makita na ang snake people ay nagnanais na sumalakay ng sama-sama, si Zulan, na nasa likuran, ay itinuwid ang kanyang mga kilay patayo, iwinagayway ang kanyang maselang kamay at malamig na nagutos. Hindi na kailangan. Maghintay kayong lahat dyan baka makasagabal kayo. Nang marinig ang kaguluhan mula sa likuran, sumimangot si Xiaoyan. Walang magawa niyang itinagilid ang ulo at mahinang sinabi. Ikaw. Nang marinig ito, si Zulan, nakakalabas lang ng kanyang sandata at umabant ay agad na huminto. Patayo ang mga kilay niya. Ito ang unang pagkakataon na minamaliit siya ng ganito kataas.
Papagalitin pa lang niya nang bigla niyang maalala na ang kaharap lang nila ay pampalakas. Kaagad, naitapak na lang niya ang kanyang mga paa sa galit. Pagkatapos nito, galit niyang tinitigan si Xiaoyan, niyakap ang kanyang mga kamay sa buong dibdib at umatras. Malamig niyang tinitigan si Xiaoyan at bamulong sa kanyang puso. Malakas ang pagkilos sa murang edad. Gayunpaman, ang malamig na titig na ibinigay ni Zulan ay hindi nagtagal bago ito dahan-daang nadaig ng pagkabigla. Siyempre, ang iba pang mga mersenaryo sa likod niya ay nagpahayag din ng pagkabigla sa parehong dahilan. Ilang sandali pa ang layo sa kanila, tumayo ang binata habang may bitbit na mabigat na ruler. Saglit siyang nag-isip bago unti-unting natakpan ng malabong kulay lila na balabal na Daochi ang kanyang buong katawan. Sa labas ng balabal na ito ng Daochi, ay may mga kulay ube na apoy na nananatili at paminsan-minsan ay tumataas pataas, na tila napakahiwaga. His. Nang makita ang kulay purple na energy na balabal sa katawan ng binata, lahat ng naruroon ay nakahinga ng mabilis. Ito. Daochi na balabal. Siya talaga ay isang Daoshi. Nanlaki ang kanyang magagandang mata, tinitigan ni Zulan ang likod ng figure sa kanyang harapan na nakabalot sa isang kulay purple na Daochi. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Natahimik ang lahat habang magkaharap. Anong abnormal na tao? Na mapromote sa isang Daoshi sa murang edad. Dapat malaman na ang dalawang pinuno ng kumpanya ay 5-star Daoshis lang. Ibinuka ng husto ni Danzi ang kanyang bibig habang mahinang bamulong na may ekspresyon na tila nakakita ng multo. Hindi nakakagulat na naglakaslob siyang sumugod mag-isa. Isa talaga siyang Daoshi. Ang isa sa mga mersenaryo ay nagpakawalan ng isang buntong hininga at mapait na tumawa. Ang kanyang boses ay nagdala ng inggit kay Xiaoyan at kagalakan dahil sa pagtakas sa malapit na pakikipagtagpo sa kamatayan. Saan galing ang lalaking ito? Wala pa akong narinig na ganoong abnormal na binata na lumilitaw sa alinman sa mga kalapit na lungsod. Nakakunot ang noo ni Zulan habang bumubulong. Walang ideya. Tungkol sa tanong na ito, ang mga tao sa paligid ay umiling din ng kanilang mga ulo. Nang makita ang sitwasyon, napangiti din si Zulan. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya. Kalimutan mo na ito. Saan man siya nanggaling, mukhang maswerte tayong naligtas. Nang ipatawag ni Xiaoyan ang Daochi na balabal, ang mga snacky people na naniningil ay malinaw na nagulo. Mukhang naiintindihan din nila kung ano ang kinakatawan ng kakayahang magpatawag ng Daochi cloak. Daoshi. Iyon ay ibang klase sa isang Daozi. Kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng ilang katawa-tawang makapangyarihang Dao technique bilang trump card ng isang tao, sa pangkalahatan ay imposibleng manalo sa isang hamon sa mga klase. Tulad ng para sa mga di-normal na malakas na Dao techniques at Chi methods. Maaasahan ba ng isa na ang mga snake people na ito na mukhang hindi maganda ang pamumuhay ay magkakaroon ng mga ito? Kaya, ito ay magiging ganap na isang panig na labanan. Pagkatapos ipatawag ang Daochi na balabal, dahan-daang pinakawalan ni Xiaoyan ang kanyang hininga. Mahigpit niyang hinawakan ang heavy Zuan ruler at hinarap ang snake people na nagsimula ng magpanik. Ang sulok ng kanyang bibig ay sumilay sa isang malamig na ngiti habang ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa. Kasunod ng isang paputok na tunog, ang katawan ni Xiaoyan ay dumaikit sa ibabaw ng buhangin habang siya ay bumaril. Bang! Si Xiaoyan ay nagpakita sa harap ng isang 9-star Daozi snake person. Sa malamig na mga mata, itinaas niya ang mabigat na ruler na nagdadala ng mabangis na puwersa habang marahas niyang binasag ito sa dibdib ng kabilang partido. Kaagad, isang mahinang tinig na ingay. Nanliit ang mga mata ng taong ahas habang marahas niyang ibinuga ang isang subo ng sariwang dugo mula sa kanyang mga nasirang internal organs. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay pumutok pabalik na parang bola ng kanyan at bumagsak sa buhangin. Sa isang iglap, ang isang 9-star Daozi ay nakatanggap ng isang nakamamatay na suntok mula kay Xiaoyan nang hindi man lang nagkaroon ng oras na gamitin ang kanyang Dao techniques. Mula dito, makikita kung gaano kasimple para kay Xiaoyan ngayon ang paghawak ng isang Daozi. Napatay ang isang 9-star Daozi sa isang kisap mata, ang katawan ni Xiaoyan ay biglang lumingon at muling lumitaw sa gitna ng ilang snake people na ang lakas ay nasa 4 hanggang 5-star Daozi.
Ang mabigat na pinunong dinadala niya ay naging parang racket, na binubugbog ang iilang snaky people na nagtangkang tumakas hanggang sa sila ay pinalipad habang sumusuka ng dugo. Nang makitang ang solong Xiaoyan, si Zulan at ang mga mersenaryo ay nakatitig lamang sa mga nakatulala na mukha. Kahit na si Xiaoyan ay isang daoshi, hindi sana ito naging posible para sa kanya na patayin ang kabilang partido ng ganoon kadali. Hindi alintana kung paano mo ito sabihin, ang kabilang panig ay mayroong 3 9-star daoshi. Gayunpaman, sa maikling pagtatagpo na ito, nawala na nila ang isang ordinaryong bituin na ito. Nagpapalitan ng mga sulyap na may ganap na pagkatulala sa mga mukha, lahat ay napabuntong hininga at umiling-iling. Ang lakas ng taong ito ay tila mas malakas kaysa sa isang ordinaryong daoshi. Nang makita na sa loob lamang ng ilang maiikling palitan, ang kanyang panig ay dumanas ng malubhang pagkalugi, isang uhaw sa dugo na kasamaan ang lumitaw sa mga mata ng pinuno ng Snake People. Nakipagpalitan siya ng tingin sa iba pang 9-star daoshi snake person. Mabangis na mga ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha habang mahigpit nilang hinawakan ang matalim na sibat ng ahas, ibinaba ang kanilang buntot ng ahas sa ibabaw ng buhangin at nabuo ang isang crisscross habang galit silang sumusugod kay Xiaoyan. Nang makita ang pamilyar na koordinasyon ng mag-asawa, malinaw na nakuha ito mula sa mahabang panahon ng pagsasanay. Ang dalawang sibat ng ahas ay humaba at umatras ng kakaiba at sa dulo ng mga sibat ng ahas, isang malabong pulang-pula na kulay ang lumitaw at nawala. Malinaw na nilagyan ng lason ang sibat. Matapos ipadala ang huling taong ahas na lumilipad kasama ang mabigat na pinuno, naramdaman ni Xiaoyan ang siksik na malamig na puwersa na sumugod sa kanya mula sa kanyang likuran. Inilipat niya ang kanyang mabigat na ruler sa kanyang likod at hinaranggan ang dalawang mapanlinlang na saksak mula sa mga sibat ng ahas na may tunog na klang. Puff! Nang makitang naharang ang kanilang mga pag-atake, biglang ibinuka ng dalawang taong ahas ang kanilang mga bibig ng magkasabay ng walang paunang pagsang-ayon. Dalawang mabahong tahimik na berdeng singaw ang mabilis na bumaril kay Xiaoyan. Mag-ingat sa lason ng ahas. Nang makita ang kilos ng dalawang taong ahas, bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Zulan habang nagmamadaling sumigaw. Habang humihina ang boses ni Zulan, ang balabal ng daoshi sa labas ng katawan ni Xiaoyan ay mabilis na tumalon at natakpan ang buong katawan ni Xiaoyan sa loob nito. Anumang kulay berdeng lasong gas na nadikit sa purple flame cloak ay nasunog sa kawalan at unti-unting nawala sa hangin. Pinipigilan ang pag-atake ng poison gas na may walang malasakit na ekspresyon, biglang humakbang ang mga paa ni Xiaoyan at sa isang iglap, lumitaw ang kanyang katawan sa harap ng pinuno ng Snake People na naruroon. Ang kanyang mabigat na pinuno ay mabilis na itinaas at pagkatapos ay marahas na tinaga sa ulo ng pinuno. Ang ekspresyon ng Snake People leader ay lubhang nagbago nang dumaan si Xiaoyan sa pag-atake ng lason at lumapit sa kanya. Sa punto ng krisis, ang kanyang buntot ng ahas ay biglang lumihis ng kakaiba. Kasunod ng kakaibang "Shoo-shoo" na tunog, ang kanyang katawan ay dumulas na parang ahas habang siya ay umatras ng 10-10 metro, makitid na umiiwas sa nakamamatay na suntok ni Xiaoyan. Matapos iwasan ang pag-atake ni Xiaoyan, nakaramdam pa rin ng insecure ang pinuno ng grupo ng Snake People. Mabilis na umikot ang buntot ng kanyang ahas at mabilis na umatras ang kanyang katawan. Gayunpaman, napanatili niya lamang ito sa loob ng ilang segundo ng isang hindi pangkaraniwang mabangis na puwersa ng pagsipsip ang lumabas sa palad ni Xiaoyan sa di kalayuan. Agad, ang hindi handa na pinuno ng grupo ng Snake People ay sinipsip at lumipad patungo kay Xiaoyan. Iniangat ang kanyang ulo para panoorin ang Snake People leader na lumilipad sa kanya na may nakakatakot na mukha, si Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na ngiti. Muli siyang marahas na humakbang sa lupa. Tulad ng isang napakalaking kamangha-manghang ibon, ang kanyang katawan ay mabilis na umakyat sa itaas ng ulo ng taong ahas. Pagkatapos, ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay biglang nabasag pababa. Bang! Ang sariwang dugo na sinamahan ng mga utak ay umulan mula sa langit hanggang sa lupa. Isang katawan ang mabilis na bumaba, sa wakas ay bumasag sa dilaw na buhangin. Ilang sandali pa, ang hukay na nabuo sa dilaw na buhangin ay unti-unting naglaho sa ilalim ng daloy ng buhangin. Nang makitang namatay na ang pinuno,
lumitaw ang takot sa mukha ng huling 9-star daw Z-Snake person. Nagpakawala siya ng ilang matalas na pag-ungol, ibinaba ang kanyang buntot ng ahas at mabilis na tumakas patungo sa mga panloob na rehiyon ng disyerto. Matapos ang pinuno ng Snake People, umikot ang katawan ni Xiaoyan sa himpapawid. Nang hihiram ng puwersa mula sa pag-ikot, ang Heavy Zuan ruler ay biglang iniwan ang kanyang kamay at bumaril patungo sa snake person na tumatakas. Puchi! Ang mabigat na tuntunin ay tumalsik sa hangin na parang kidlat at mabilis na hinabol ang taong ahas. Sa wakas, bumaril ito sa kanyang leeg at sinamahan ng matingkad na pulang dugo habang lumilipad sa dilaw na buhangin, na naiwan lamang ang talukap sa labas. Ang mga paa ni Xiaoyan ay dumaong ng husto sa ibabaw ng buhangin at lumubog ang kalahating talampakan sa buhangin habang siya ay huminga ng malumanay. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Heavy Zuan ruler, hinawakan ang hilt ng ruler gamit ang kanyang palad at hinayla ito palabas. Matapos panasan ng gasa ang sariwang dugo sa ruler, walang ingat na pinalitan ito ni Xiaoyan sa kaluban sa kanyang likod bago dahan-daang naglakad patungo sa 10+ mersenaryo na na-freeze sa gulat. Hoy, ayos lang ba kayo? Nang makalapit na siya, tumayo si Xiaoyan sa harap ng sexing ginang at nakangiting nagtanong. Kami. Okay lang kami. Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa hubad na pangitaas na katawan ni Xiaoyan, si Zulan ay hindi nagpahayag ng anumang nahihiyang ekspresyon dahil dito. Sa disyerto na ito, ang mga babae ay higit na bukas isip. Bukod dito, madalas din siyang makihalubilo sa loob ng mga mersenaryo, kaya wala siyang hiya at reserbasyon ng mga magiliw na babaeng iyon. Ang pagkakita sa hubad na pangitaas na katawan ng isang lalaki ay hindi naging sanhi ng pamumula ng kanyang magandang mukha. Ikaw. Kinusat ni Zulan ang kanyang mga mata bago ngumiti kay Xiaoyan. Ano man ang intensyon mo sa pagtulong sa amin, kailangan kong magpasalamat. Kung hindi, ang aming kapalaran. Ako si Zulan, ang pinuno ng maliit na grupong ito. Sa parehong oras, kami ay isang team ng Desert Metal Mercenary Company. Xiaoyan. Sabi ni Xiaoyan habang nakangiti at tumango. Xiaoyan. Parang pamilyar ang pangalan na ito. Saan ko ba ito narinig? Nang marinig ang pangalan, bahagyang kumunat ang noo ni Zulan. Saglit siyang nag-isip sa kanyang puso ngunit hindi siya nakarating. Pagkatapos ng walang magawang pag-iling, itinaas niya ito at ngumiti kay Xiaoyan. Saan mo susunod na balak pumunta? Kung may oras ka, gusto kitang imbitahan sa Rock Desert City. Malinaw na pinag-iiba ng Desert Metal Mercenary Company natin ang mga tumutulong sa atin at ang mga kaaway natin. Tinulungan mo kami. Siguradong ibabalik namin ang pabor na ito. Ang Rock Desert City ay hindi malayo dito. Halos kalahating oras na biyahe lang ang layo at hindi masyadong maaantala ang iyong oras. Tila natatakot na tanggihan ni Xiaoyan, nagmamadaling idinagdag ni Zulan. Nang marinig ito, ngumiti si Xiaoyan at tumango. Dahil nakarating na siya sa Tiger Desert, natural na kailangan niyang bisitahin ang dalawang kapatid niya na matagal na niyang hindi nakikita. Bagamat naging abala sila sa kanilang mga karera sa nakalipas na ilang taon at bihira silang umuwi, ang maraming taon ng magkapatid na relasyon ay naging sanhi pa rin ng malalim na damdamin ni Xiaoyan para sa kanila. Sa loob ni Xiaoyan, maliban sa kanyang ama at Zun-er, ang kanyang dalawang kapatid na lalaki ang siyang nagbigay ng higit na pangangalaga sa kanya noong siya ay bata pa. Kumusta na kaya si Zun-er, wang babaeng iyon? Isang taon na Sa kanyang alaala, isang matikas na binibini na nakaberde ang biglang lumitaw sa puso ni Xiaoyan nang walang anumang babala. Ang kanyang banayad na pagsimangot at ngiti ay naging dahilan para manginig si Xiaoyan. Sa loob ng isang taon, kinuha ng mahihirap na pagsasanay ang halos lahat ng oras ni Xiaoyan. Ngayon lang biglang nagising ang kanyang pag-iisip at nakaramdam siya ng pagkamis sa isang tao. Dahan-dahan siyang nagpakawala ng hininga at itinaas ang ulo. Sa bahagyang baluktot na hangin, nakita niya ang maliit na kamay ng isang binibini sa kanyang likod habang ang kanyang maliksi na katawan ay naging dahilan upang magkaroon si Xiaoyan ng biglaang pagnanasa sa kanyang puso na agad na tapusin ang kanyang pagsasanay at magtungo sa Jianan Academy. Nang inig si Xiaoyan nang mapagtanto niya kung ano ang iniisip niya. Marahas na ipinilig ang kanyang ulo,
pinigilan niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Napakaraming sikreto ng babaeng iyon. Kung hindi siya magsisikap na palakasin ang sarili, malamang namamatay siya sa pakiramdam na mababa sa kanyang harapan. Matapos lumabas at magkaroon ng karanasan sa mahabang panahon, naunawaan din ni Xiaoyan kung gaano kahalaga ang Zuan Class Chi Method. Dapat itong malaman na noon, maaaring walang ingat si Zun-Er na kumuha ng High Zuan Class Chi Method. Mula dito, mas naramdaman ni Xiaoyan kung gaano kahusay at misteryoso ang kanyang pagkakakilanlan at background. Bukod dito, personal na naranasan ni Xiaoyan ang bilis ng pagsasanay ni Zun-Er. Sa loob ng isang taon na ito, hindi niya alam kung hanggang saang level na ba ang narating ng babaeng iyon. Posibleng mas mataas ang level niya kaysa sa level niya ngayon. Iniisip ko kung paano ang buhay niya sa Jianan Academy. Ngunit sa hitsura at kilos ng babaeng iyon, malamang na marami siyang humahanga. Sa pagiging walang malasakit ni Zun-Er, dapat walang sino mang lalaki ang magkakainteres sa kanya, hindi ba? Pinunasan ang kanyang ilong, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at nagbigay ng isang narcissistic na ngiti. Sa tuwing may isip niya ang tanong na ito, natutuwa siya. Natuwa siya na noon, aksidente at katawa-tawang nahuli niya ang puso ng babaeng ito. Ngunit, nakakalungkot tingnan. Noong bata pa ako, sinisikap ko pa ring tingnan kung talagang nasa loob ng katawan ko ang Dao Qi. Sa edad kong iyon, paano ko malalaman ang anumang bagay tungkol sa pag-init ng Qi Paths? Pero bakit ko sinubukan sa loob ng maraming taon? Huwag mong sabihin sa akin na noon ay mayroon na akong lihim na motibo kay Zun-Er. Paanong ang tanong ni Xiao ay bigla na lang? Bigo na ungol niya. Itinagilid ni Zulan ang kanyang ulo at tinitigan si Xiaoyan na biglang natahimik sa tabi niya. Kasabay nito ang pagbabago ng mukha nito dahilan para medyo natulala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay kinuha niya ang pagkakataon at nagtanong. Hoy! Ayos ka lang ba? Nalasan ka na ba? Hihihi. Paumanhin, naguguluhan lang ako. Ayos lang ako. Nagising si Xiaoyan mula sa kanyang mga alaala, pinanood muna niya ang mga taong nakapaligid na nakatingin sa kanya at hindi maiwasang umiling na humihingi ng tawad. Kung okay ka lang, bakit hindi tayo pumunta ngayon sa Rock Desert City? Ano ang masasabi mo? Itinagilid ni Zulan ang kanyang ulo at tinanong si Xiaoyan. Hahaha. Sige. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Fei Gao, hilahin mo ang karwahe ng kamelyo. Nang makitang tumango si Xiaoyan, tumalikod si Zulan, kumaway sa isa sa mga mersenaryo at nagutos. Okay. Ngumiti at tumango ang isa sa mga mersenaryo. Pagkatapos nito, mabilis siyang pumasok sa isang buhangin sa hindi kalayuan at inilabas ang isang karwahe ng kamelyo at dinala ito. Napagtanto ni Xiaoyan na sa kahon sa likod ng karwahe, mayroong 2 Tier 1 na bangkay ng Magic Beast. Nang makita ang sariwang dugo na hindi pa lumapot sa bangkay, ito dapat ang quarry ni Zulan at ng kanyang maliit na grupo. Ang laki ng ganitong uri ng karwahe sa disyerto ay hindi masyadong malaki kaya't ang mga bangkay ng Magic Beast ay hindi nag-iwan ng puwang para sa mga tao na sumakay sa karwahe. Ibabalik mo muna ang bagay sa Rock Desert City. Iulat ang nangyari dito sa mga pinuno ng kumpanya. Kumakaway ang kanyang kamay sa mersenaryong nagmamaneho ng karwahe. Nag-utos si Zulan sa isang mahusay na kasanayan. Hihihi. Sige. Naniniwala ako na matutuwa ang mga troop leaders na makatagpo ng bagong kaibigan. Binigyan ng mersenaryo si Xiaoyan ng magiliw na ngiti bago sinipa ang kanyang mga paa sa likuran ng kamelyo. Mabilis siyang nagtungo sa Rock Desert City kasama ang quarry. Nang makita ang karwahe na mabilis na nawawala sa paningin, ngumiti si Xiaoyan. Walang ingat siyang naglabas ng damit mula sa storage ring na isinuot sa kanyang katawan at pinona ang daan patungo sa direksyon ng karwahe. Nang mapansin na lumipat si Xiaoyan, nagmamadaling binilisan ni Zulan ang kanyang mga nasasakupan. Leader ng grupo, nararamdaman mo ba na si Xiaoyan at ang 2 pinuno ng kumpanya? Mukhang magkatulad. Nakatitig sa likod ni Xiaoyan, biglang sabi ni Danzi pagkatapos mag-impake ng mga gamit nila. Nang marinig ito, tumahimik si Zulan. Lumipat ang tingin niya sa likod ni Xiaoyan. Ilang sandali pa,
Biglang kumirat ang puso niya ng marahas. Sa malumanay na boses, sinabi niya. Mukhang naaalala ko ang sinabi ng mga company leaders na may nakababatang kapatid sila, tama ba? Ah, naalala ko rin. Iyon ang isang kakaibang lakas na patuloy na lumipad sa ibaba ng isang dowsy. Hihihi. Ang nakababatang kapatid ng pinuno ng kumpanya. Parang. Tinatawag din itong Xiaoyan. Kinusat ni Zulan ang kanyang mahahabang pilikmata habang dinilaan ng kanyang mabangong dila ang kanyang mapupulang labi. Naalala niya ang kanyang mga alaala sa kapatid nitong pinuno ng kumpanya at ilang sandali pa, unti-unting nababalot ng pagtataka ang kanyang magandang mukha. Battle Through the Heavens. Kabanata 185. Magkapatid. Sa paglalakbay sa Rock Desert City, si Zulan ay gumawa ng ilang banayad na pagtatanong upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Xiaoyan, ngunit sa bawat pagkakataon, siya ay malabong hahawakan ni Xiaoyan. Tungkol dito, wala siyang magawa na titigan siya. Kahit na si Xiaoyan ay hindi umamin, pagkatapos ng maingat at detalyadong pagmamasid ni Zulan sa kanyang hitsura, isang katiyakan ang lumitaw sa kanyang puso. Ang batang lalaking Daoshi na nasa harapan niya ay tiyak na kakaibang nakababatang kapatid na sina Xiaoding at Xiaoliad na pinag-usapan, si Xiaoyan. Matapos maging tiyak sa pagkakakilanlan ni Xiaoyan, ang tingin na ibinigay ni Zulan kay Xiaoyan ay nagkaroon ng kaunting pag-iingat at higit na mga ngiti at kahinahunan. Habang nag-uusap sila sa daan, ang balangkas ng malaking lungsod na nakaupo sa labas ng silangang rehiyon ng Tiger Desert ay bahagyang lumitaw sa paningin ng grupo. Nang makita ang Rock Desert City sa malapit, si Zulan at ang iba pa ay bumantong hininga ng mahabang panahon. Mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Sa paglipas ng 10 araw na paglalakad at pagtitiis ng mahihirap na pagsasanay sa disyerto, medyo napagod din ang kanyang espiritu. Ngayong may mapagpahingahan na siya, natural lang na medyo excited siya. Sa ilalim ng masayang tagay ng lahat, si Xiaoyan at ang iba pang grupo ay dahan-daang nakarating sa pasukan ng lungsod at dumungaw dito. Kung ikukumpara sa mga lungsod sa panloob ng mga rehiyon ng imperyo, ang mga lungsod sa disyerto ay mas simple at marangal. Marahil ito ay dahil malapit sa Tiger Desert kaya ang mga depensa dito ay mas mahigpit kaysa sa mga lungsod sa panloob ng mga rehiyon ng imperyo. Sa loob ng lungsod ay makikita ang mga ganap na armadong sundalo na nagpapatrolya sa paligid. Matapos makapasok sa lungsod, sinundan ni Xiaoyan si Zulan at ang kanyang grupo habang patungo sila sa timog. Dumaan sila sa ilang kalye hanggang sa lumitaw sa kanilang paningin ang isang compound na katulad ng laki sa malaking compound na inookupahan ng Xiao Clan sa Wutan City. Sa tuktok ng compound, may watawat na umiindayog sa hangin kung saan nakasulat sa malaking font ang mga salitang Desert Metal Mercenary Company. Ang pagguhit sa watawat ay mahina ring naglabas ng matatag na kapaligiran ng dugo at lakas ng loob. Sa pasukan, may ilang mabangis na malalaking lalaki na may dalang sandata sa kanilang mga kamay at nakatayong tahimik at tuwid na parang panulat. Pabalik-balik ang kanilang matatalim na tingin sa mga taong naglalakad sa compound. Mula sa mahinang amoy ng dugo na kanilang ibinuga, lumilitaw na sila ay mga lalaking may bakal na talagang nakaligtas sa gilid ng isang talam. Hindi may kukumpara sa kanila ang mga baguhan na basta na lang may dalang sandata sa baywang at inakala nilang mga mersenaryo. Sa Rock Desert City na ito, ang lakas ng ating Desert Metal Mercenary Company ay maaaring may rank sa top 3. Tanging ang Sand Mercenary Company lang ang makakalampas sa atin. Ang kanilang company leader ay isang Daoshi, kaya hindi matitinag ang posisyon ng Sand Mercenary Company. Maliban sa Sand Mercenary Company, ang Storm Mercenary Company lang ang halos hindi maihahambing sa atin sa buong Rock Desert City. Naglalakad patungo sa malaking compound, ngumiti si Zulan at nagpaliwanag kay Xiaoyan sa kanyang tabi. May kaunting pagmamataas ang kanyang ngiti. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Medyo nagulat siya sa puso niya. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, ang kanyang panganay na kapatid na lalaki at pangalawang kapatid na lalaki ay nakabuo ng isang malakas na kapangyarihan sa banyagang lugar na ito. Ito ay isang bagay na hindi niya maiwasang humanga. At least, alam niya sa kanyang puso na kung siya ang bahala, hindi niya makakamit ang ganitong uri ng tagumpay. Si Kuya ay palaging mas matalino kaysa sa iba.
Maging si Itay ay palaging pinupuri siya. Ang pangalawang kapatid ay maingat at mabisyo. Siya ay laging tuso kapag gumagawa ng mga bagay habang ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa. Sa kanilang pagtutulungan at pagdaragdag ng kanilang natatanging talento sa pagsasanay, sila ay talagang isang perpektong magkapareha. Hindi nakakagulat na makakamit nila ang gayong tagumpay. Naalala ni Xiaoyan ang papuri na ibinuhos ng kanyang ama sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid ngunit hindi niya napigilan ang kanyang mga kapatid. Zulan. Ayos ka lang ba? Sinabi nang bumalik kanina na tinambangan ka daw ng mga snake people. Pagdating nila sa bakuran, isa sa malalaking lalaki sa pasukan ang lumapit at nakangiting tinanong si Zulan. Okay lang kami. Walang ingat na winawagayway ang kanyang kamay, ngumiti si Zulan at nagtanong. Nasasali na ba ang dalawang company leaders? Oo, pumasok silang dalawa. Ngumiti at tumango ang malaking lalaki. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Xiaoyan sa gilid at sa wakas ay huminto sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang matawa. Mula nang malaman nila ang pangalan ng nakababatang kapatid na ito, ang dalawang pinuno ng kumpanya ay nasa sabik na hindi na sila makaupo. Hahaha, napakabihirang makita ang karaniwang astig at matatag na mga pinuno ng kumpanya na napakasaya na nakalimutan nila ang kanilang mga sarili. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang dumadaloy ang init sa kanyang puso. Binigyan niya ng magiliw na tango ang malaking lalaki bago sumunod kay Zulan na nakatikip sa kanyang bibig at tumatawa sa sarili habang papasok sa looban. Sumusunod sa likod ni Zulan, dumaan si Xiaoyan sa ilang maliliit na landas. Sa paglalakad, marami silang nakilalang miyembro ng Desert Metal Mercenary Company. Nang makilala nila si Xiaoyan, isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mga mukha at magsisimula silang magbulungan. Hahaha. Madalas kang pinag-uusapan ng dalawang company leaders. Mukhang naisa publiko ka na nang bumalik kanina. Nang makita ang mga ekspresyon ng mga mersenaryo sa paligid, itinagilid ni Zulan ang kanyang ulo at matamis na sinabi. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumango. Lumilitaw na nahulaan niya ang relasyon nito sa kanyang dalawang kapatid. Matapos sundan si Zulan at dumaan sa isa pang maliit na landas, isang maluwag na bulwagan ang lumitaw sa harap nila. Nakatayo sa labas ng bulwagan, narinig ni Xiaoyan ang dalawang pamilyar na boses ng lalaki na ibinuga mula sa loob. Biglang umasim ang mukha niya. Iba sila kay Xiaoning at sa iba pa sa clan. Sa mundong ito, sina Xiaoding at Xiaoli ang kanyang tunay na mga kapatid na kadugo sa kanya. Hindi alintana kung gaano kalmado ang karakter ni Xiaoyan, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Hindi niya maiwasang mabalisa at kalimutan ang sarili. Huminga ng malalim, ngumiti si Xiaoyan nang humihingi ng tawad kay Zulan sa kanyang tabi. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Itutulak na sana niya ito at papasok nang biglang bumukas ang pinto na may tunog na lumalay. Nang hatakin ang pinto, biglang lumitaw ang mukha ng isang binata na katulad ng kay Xiaoyan. Nakasuot ng mersenaryong uniforme ang binata. Tuwid at malakas ang kanyang matangkad na figure. Ang maitim niyang itim na mga mata ay naglalaman ng catamaran at malamig na kahigpitan. Bakas sa mukha niya ang ngiti niya. Gayunpaman, sa ilalim nito ay nagtago ang isang mahinang kabangisan at kasamaan. Maliwanag, ang binatang ito ay maaaring mukhang mabait ngunit siya ang uri ng tao na hindi nakakasakit ng damdamin ng iba kapag ang iba ay hindi nakakasakit sa kanya. Kung may nanakit sa kanya, siya ang mabangis na tipong susuko kahit naghihingalo na siya. Napatitig ang binata na nagbukas ng pinto sa binata sa labas. Nagulat siya saglit nang tumigas ang katawan niya. Ang ngiti sa kanyang mukha na nagtatago ng isang bisyo ay biglang nawala. Isang maningning at mainit na ngiti, na bihirang makita sa mukha ng binata, ang lumitaw roon ngayon. Pinagmamasdan ang mainit na ngiti ng binata, medyo namula ang dulo ng ilong ni Xiaoyan. Hindi napigilan ng kanyang mga mata na maging basa-basa. Noong sila ay nasa angkan, kahit na siya ay naging baldado, ang binata sa harap ni Xiaoyan ay patuloy na maingat na pinoprotektahan ang natitirang pagmamataas ni Xiaoyan. Para siyang isang mabangis na lobo na kumagat sa sinumang miyembro ng clan na nang ahas na kutsain si Xiaoyan hanggang sa sila ay masugatan ng husto. Matapos gawin iyon,
hindi niya nakalimutang ngumiti at aliwin ang naliligaw na sarili ni Xiaoyan habang suot ang mga galos mula sa pagpaparusa ng angkan. Second brother. Pinunasan ni Xiaoyan ang mga luha sa kanyang mga mata, tinitigan ni Xiaoyan ang binata sa kanyang harapan at sumigaw sa nanginginig na boses. Ha 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 ha. Little Xiaoyan, dumating ka talaga. Ha ha ha. Nang makita ang kababata ay ibinuka ng binata ang kanyang bibig at tumawa ng nakakaloko. Pagkatapos nito, humakbang siya pasulong at binigyan si Xiaoyan ng isang mahigpit na yakap. Malakas niyang tinapik ang mga balikat ni Xiaoyan habang ang boses nito ay puno ng saya at pagkabalisa. Si Little Xiaoyan, ang matalik na anyo ng pananalita noong bata pa siya, ay naging dahilan upang bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Nang walang nakakapansin, pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mga mata at mapait na tumawa. Ikalawang kapatid, gusto mo bang tapikin ako hanggang mamatay? Bata, hindi masama. Nalutas na ba ang kakaibang problema sa iyong katawan? Ngumiti si Xiaoli at pinakawalan si Xiaoyan. Tinapik niya ang mga balikat ng huli at inilibot ang tingin sa paligid ni Xiaoyan habang masayang nagtatanong. Oo, tumanggo si Xiaoyan. Tara at tingnan muna natin si kuya. Medyo matagal na siyang naghihintay. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya si Xiaoyan, tumalikod at nagmamadaling pumasok sa bulwagan ng walang oras na batiin si Zulan na nasa tabi ni Xiaoyan. Pagpasok sa bulwagan, lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa binata na nakaupo sa upuan ng pinuno. Nakasuot siya ng puting roba at nakangiti habang pinagmamasdan si Xiaoyan na pumasok sa kwarto. Ang kanyang mga mata na mas maliwanag kaysa sa mga ordinaryong tao ay may karunungan at palihim na mahirap makita. Little Xiaoyan, ilang taon na kitang hindi nakikita. Lumaki ka na talaga. Ang binata na nakasuot ng puti ay unti-unting tumayo at tinitigan ang binata na ang tangkad ay maihahalin tulad kay Xiaoli. May doting at banayad na pakiramdam sa kanyang mga mata habang nakangiti. Kuya. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Pinigilan niya ang mga alon sa kanyang puso. Ang ekspresyon ng mukha nito ay unti-unting naging kalmado gaya ng binata na nakaputi. Ngumiti siya at sinabing, lalong gamwapo si kuya. Nang makitang madaling pigilan ni Xiaoyan ang emosyon sa kanyang puso, isang pagtataka ang bumungad sa mukha ng binata na nakasuot ng puti. Tumanggo siya at pinuri. Bata, mukhang marami kang naranasan pagkatapos naming umalis. Ang ganitong uri ng lakas ng pag-iisip ay isang bagay na kahit ang iyong pangalawang kapatid ay maaaring hindi may kumpara. Maaaring hindi komportable ang ganoong uri ng kapaligiran ngunit kung wala ang kapaligiran iyon, maaaring nahirapan talaga akong maabot ang yugtong ito ngayon. Kinawian ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ngumiti. Hihihi, natural lang na nakarating ka sa kinalalagyan mo ngayon. Sinisisi ako ng pangalawang kapatid mo sa hindi mo pagsama sa amin noon. Pero pagkatapos maglakbay sa Jiama Empire sa panahong iyon, halos mawalan na kami ng buhay pareho. Kung sinama ka namin, hindi ba't napahamak ka na lang namin? Sa pamamagitan ng pananatili sa clan, kahit papaano ay alagaan mo ang iyong sarili. Sige. Napakahirap para sa atin na makita ang isa't isa kaya itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa mga nakakapanghinayang bagay ng nakaraan. Mabuti na lang at walang nangyari kay Little Xiaoyan, kung hindi, kapag bumalik ako sa hinaharap, tiyak na tuturuan ko ang mga munting bastos na iyon ng magandang leksyon. Kinawian ni Xiaoli ang kanyang kamay at sinabing, ha. Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga nakakapanghinayang bagay na iyon. Ngumiti si Xiaoding, inilipat ang kanyang tingin kay Xiaoyan at tumawa. Bata, batay sa narinig kong ulat mula sa mersenaryong bumalik, ang iyong lakas ay tila umabot sa antas ng Daoshi. Nang marinig ito, si Xiaoli sa tabi ni Xiaoyan ay tumitig kay Xiaoyan na may pagtataka sa mukha. Naalala niya na noong umalis siya noon, nagpapalit-palit si Xiaoyan sa ikatlo at ikaapat na yugto na Daojili. Sa loob ng maikling 3 hanggang 4 na taon, talagang malapit na niyang maabyutin silang dalawa. Oo, habang nagsasanay hindi pa lang, na-promote ako sa isang Daoshi. Ha. Napakahusay. Ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay isang bagay na kahit ang iyong peak noong bata ka pa ay hindi maihahambing. Nang makitang tumanggo si Xiaoyan,
hindi napigilan nina Xiaoding at Xiaoli na mapasigaw. Hihihi, wala akong pagpipilian kundi magsanay ng mabuti. Total, malapit na ang 3 taon na deadline. Nagkibit balikat si Xiaoyan at tumawa. 3 taon na deadline. Sandaling tumahimik sina Xiaoding at Xiaoli. Ilang sandali pa, unti-unting binawi ni Xiaoli ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay masama at may bisyo habang sinabi niya. Narinig ko na si Nolan Yanran mula sa angkan ng Nolan ay pumunta sa Xiao Clan upang pilitin si Itay na tapusin ang pakikipag-ugnayan. Sobra na talaga sila. Ngumiti si Xiaoding ng mahina. Sa ngiti niya, may konting lamig. Sa kasalukuyang lakas ng Desert Metal Mercenary Company, talagang hindi posible na makipaglaban sa Misty Cloud Sect. Ngunit siya ay isang tao na noon pa man ay marunong magtiis. Matapos lumabas at magpakintab sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagtitiis ay umabot na sa pagiging perpekto. Sa Rock Desert City, ang mga pangalan ng tusong fox na si Xiaoding at ang mabangis na lobo na si Xiaoli ay mag-iiwan ng labis na pag-aalala sa kanilang mga kalaban. Hahaha. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito. Kuya, pangalawang kapatid, maaari kang maging mahinahon at mag-focus sa pagpapaunlad ng iyong lakas. Sa hinaharap, maaaring ako ay makasakit ng isang taong mahalaga at kailangan kong umasa sa inyong dalawa para protektahan ang aking buhay. Umiling si Xiaoyan at nanunokso na may ngiti sa kanyang mga labi. Sina Xiaoding at Xiaoli ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Sumili ang mga ngiti sa kanilang mga mukha habang mahinang sinabi. Ano man ang mangyari sa hinaharap, kailangan mo lang tandaan na magkapatid tayo. Noong nilikha namin ng iyong pangalawang kapatid ang Desert Metal Mercenary Company na ito, pareho kaming nag-iisip na magtayo ng isang ligtas na lugar para manatili ka sa hinaharap. Ngunit kung titingnan mo ang sitwasyon ngayon, mukhang hindi mo na kailangan ang aming proteksyon. Si Xiaoyan ay ngumiti ng hindi sinasadya, ang kanyang ngiti ay napuno ng damdamin ng init.